Mayroon nga temprano. Mayroon nga temprano man na. Yung dalawa akong mabal na Bible, lagi man kaysa kukuryan ako, scroll di kisang telepono. Pero ang importante, parehas din naman yung nilalaman. Magandang umaga po, mga kapatid. Pero bago tayo dumako, magpalaot sa ating pagtalakay, samahan niyo una kong manalangin. Hallelujah! Aming Ama, kami po ay nagtitiwala na ang lahat ng kapahayagan, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. At ito'y para sa aming ikatatatag, sa aming patuloy, Panginoon, na ikauunawa sa iyong plano at pagkakakilala namin ng higit kung sino ka, Panginoon, sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming pag-uusapan at hayaan ng iyong kapangyarihan ay mahayag ng iyong mga sariwang kapahayagan, Panginoon, ay matulunan namin at mapakinabangan namin, Ama, habang kami naghihintay ng iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papunay masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumutang sa mundo, mga kapatid, ang napakaraming mga kaisipan na nire-refute, parang sinasabi na walang Diyos. Di ba yung mga atheist, yung mga atheista? Hindi sila naniniwalang may Diyos. But unknowingly, yung kanilang tinaya na walang Diyos, ipinapahayag sila ng realidad ng existence ng Diyos. Eh bakit ka ako? Tandaan po natin, sabi ko nga sa practical side, dito sa ating natural na kaisipan, pero hindi natin masyadong pansin, halos ang mga importanteng elemento sa mundo ay created or nag-exist sa tatlong elemento. Unahin natin ang tubig. Sino nang aaral? Ano ang component ng tubig? It's 2O. Hydrogen, oxygen, and atom. Kaya minsan H2O. Tatlo. Di siya makikreate na tubig kung kulang ng isa. Ang apoy, ano ang component ng fire? Sino nag-aral sa bumbiro? Ang component ng apoy ay fuel, oxygen, and yung tinatawag nating heat, yung init. Pag wala yung isa, hindi mag-i-exist ang apoy. Ibo ba? Sa creation ng Diyos, ang langit, lahat na-create, pero pagdating sa ikatlong araw, tatlo ulit, na-create ang lupa. Saan galing ang tao? Sa lupa. Dumako tayo sa Bible. Ang Panginoong Jesus nalagutan ng hininga alas 3 ng hapon. Ang Panginoong Jesus ay nabuhay ikatlong araw. Bakit may mga pagkakaugnay-ugnay sila? Dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, na yung reminder ng Panginoon sa atin, kahit na doon sa mga ordinaryong bagay, makikita natin ang kamay ng Diyos. Yung existence ng Diyos. Kung ating pag-uusapan yung patungkol halimbawa sa salvation, puro mga tris ang nakapaloob. Ang warning ng Panginoon, ang lahat na tao ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Pagdating sa 6:23 ng Roma pa rin, ang lahat ay parurusahan ng kamatayan dahil sa kasalanan. Ano yung warning? Pagdating sa John 3:16, it reminds us kung gaano mabuti ang Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Tres. Ano yung nakasulat doon sa Jeremiah 33:3? Di ba? Another tres, may connection sa existence at sa programa ng Diyos. Anong nakasulat doon sa 2 Timothy 3:16? All scriptures are written by God para magamit sa instruction, sa pagsaway, at sa katututo
upang maihanda ang mga anak ng Diyos para sa isang banal na pamumuhay. Sa Proverbs 3, chapter 3, ano nakasulat? Trust in the Lord with all your heart. In all thy ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Bakit puro tres ano? May nakita ka na bang nilikha ng Diyos na taong naglalakad tatlong paa? Parang mahirap. Wala rin namang animal na nilikha na tatlong paa. Parang wala pang nakita. Pero, pag tinignan natin, yung existence ng Diyos, kahit sa simpleng triangle, makikita natin yung power of three. Ano ang component ng tao? Body, soul, and spirit. Paano nag-exist ang Diyos? God exists through the Father, Son, and the Holy Spirit. Laging may tatlong tawag nito elemento. Para kahit hindi na natin aralin sa libro, para hindi na natin mabasa sa libro, dahil may mga taong nasa bundok, yung mga katutubong na halos hindi nakabasa ng Biblia, hindi nakabasa ng libro, but by presenting the creation of God, ay malalaman at malalaman nila na nag-i-exist na may Diyos. Kaya mali-mali yung mga tinatawag na atheista na hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat malinaw po na sa mga creation ng Diyos, makikita natin yung kanyang existence. Amen po. Tayo ay nilikha ng Diyos sa kawangis niya. And therefore, tayo ay nag-i-exist bilang tao na body, soul, and spirit. Tatlo ulit. Nagbuong pa lamang sa mga bagay nito, masasabi natin na bakit meron laging significance yung tatlo sa creation ng Diyos at sa existence ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin mga kapatid na kahit sa mga bagay na itong ordinaryong ating binabanggit, ay makikita natin dun yung kamay ng Diyos. Kaya kung magtatalakay na tayo ngayon doon sa mga nakasulat sa Scripture, halos ganun din eh. Palaging may kaugnayan sa tres. Yung warning about our tinatawag na kaparusahan, nakasulat sa 3:23 ng Roma, sa 6:23 ng Roma. Ngunit yung reminder ng Panginoon kung gaano siya kabuti, nakasulat sa 3:16 ng Juan. Parang, kung sabihin natin sa ating sarili sa ordinaryong pag-iisip, tunay na kayo natsambahan lang ito. There is no tsamba in God. Ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay eksakto lagi. Hindi po siya nagkamali. Sa Genesis 3, chapter 3, doon nabagsak yung pagkakasala. Basahin niyo sa Genesis 3 chapter. Kung maglilista kayo ng mga tres-tres na ito, makikita niyo na lagi silang may pagkataon na unay. Bumagsak ang tao sa pagkakasala sa hindi nila pagsunod sa utos ng Panginoon, sa tinatawag natin Genesis chapter 3 verse 3 pababa, makikita niyo na nagkasala si Eva at si Adan sa hindi pagsunod at sila'y kumain sa bungang nakakaalam ng mabuti at masama. Sa Revelation chapter 3 verse 3, ang sabi doon, kung hindi ka magbabago, I will speak you, isusuko kita kung kayo malahibingan. Napakaganda ng teaching ni Pastor kanina. Magpakatatang tayo sapagkat maraming gustong mabigo tayo at mabigo ang Diyos sa pamagitan natin. Ngunit kung tayo ay matatag, kahit anong challenges, anong pagsubok na pinagdadaanan natin, ay may papakilala natin ang Diyos. At marami ang maliligtas. Sa Book of Ezekiel, chapter 3, verse 3 pababa, sabi niya doon, anak ng tao, ginagawa kitang tagapagbantay ng Israel. I will appoint you as the watchman over Israel. Pagka winardingan mo sila, di sila nanginig sa kanilang problema yun. Pero kung inutusan kitang wardingan mo sila at hindi mo ginawa, sa iyong kamay mo sisingilin ang dugo nila.
Yun ang mabigat na role natin, mga kapatid. Tayo ay mga anak ng tao, tayo ay mga watchman, tayo ay mga tagapagbantay. Ang trabaho natin, mga kapatid, ay magpaalala, mag-warning. Dalawa kasi, yung tinatawag na warning at saka reminder. Doon sa mga tres, makikita natin doon yung warning at saka reminder. At kapag hindi natin ginawa yung instruction sa atin to warn those people na gumagawa ng masama, sa atin sisingin ng Panginoon ang kanilang kaluluwa, ang kanilang kapahamakan. Ang bigat pala ng papel natin, mga kapatid. Kaya kailangan natin lumalim sa salita ng Diyos, sapagkat ang ating pong papel na ginagampanan ng tinawag tayo ng Panginoon ay napakalaki. Tayo yung kanyang kausap. Tayo yung magbabantay at pagka napahamak yung tao at hindi tayo gumanap doon sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, tayo ang sisingilin ng Panginoon. Magiging nyo sa langit, kapatid, kung ang iyong pamilya ay nakikita mong nagduro sa impyerno. Parang ang hirap, no? Sige tayong kahaliluya, kapulit sa Panginoon habang tinitignan natin yung ating kamag-anak kapatid na nandoon sa paghihirap. Kung maalala natin yung kwento doon sa kay Lazaro, sa Lucas 16, 19, kung paano sinabi ng amang Abraham na ang sulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa sa kanila. Kung hindi nila pakinggan yung mga yun, hindi rin nila pakikinggan kahit isang patay na muling nabuhay. At ganoon po talaga ang nangyari. Ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Hindi pinaniwalaan, hindi tinanggap. Kaya kung tayo bilang mga nakakilala na sa Panginoon, kung iisipin natin yung ating role na gagampanan, napakabigat. Pero huwag naman tayong panghinaan. Kailangan tayo magpakatatag. Sapagkat sabi nga po ni Pastor kanina, maraming gustong mabigo. But the bottom line is, ang Satanas, ang kaaway, talagang gusto niyang mabigo ang creation. Gusto talaga ni Satanas na mas marami yung kasama sa kanya sa impyerno. Samantalang ang gusto ng Panginoon, walang isa mang mapahama. Kaya nakalulungkot dun sa mga nag-deny ng existence ng Diyos. Talagang sabi doon sa 3:18 ng buwan, dito pa lamang sa lupa ay kinundina na sila sa hindi nila pagtanggap sa anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong ating mga pag-aaral, Bible study, o lahat ng mga activities na ginagawa natin dito, ipamamaraan ng Diyos upang i-sharpen tayo, patalimin tayo. At nang sa gayon, yung pagkakatawag sa atin ay magkaroon ng tinatawag nating kabuluhan. Kasi kung tandaan natin, mga kapatid, kung tayo ay kulang sa kaalaman, kaya mapapahamak tayo at maging ang ating pong mga tagapakinig ay mapapahamak din dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Ngunit kung tayo, mga kapatid, ay patuloy na nagpapakalalim sa salita ng Diyos, hindi magpakalabasa, kundi magpakalalim tayo sa ating pangunawa sa salita ng Diyos, mauunawaan at maiintindihan natin yung ating papel na ipinag-uutos ng Panginoon ay para magligtas ng mga kaluluwa. Sa ating mga binabanggit kanina ng mga practical na bagay, pwede na nating maging simpleng way of evangelization para ipakilala na yung existence ng Diyos ay talagang totoo. Marami po ang tao na sabihin natin na matatalino, pero dinidinala ang existence ng Diyos. Marami na akong na-meet ng mga tao na nagsasabing may mga doctorate sila sa pag-aaral nila, pero hindi nila matanggap na may Diyos. Paano kung tayo ay maka-enkwentro ng mga tao ngayon? Tapos pinag-utos ng Diyos, babalaan mo siya, warningan mo siya.
Natural dahil natatakot tayo dahil matalino yung taong yan, may doctorate degree yan, ayaw ko magsalita tungkol sa Diyos. Sisingilin ng Diyos kamay mo ang kapahamakan ng tao. Minsan tayo may lakas ng loob na magsabi, sa tingin natin, kaya ko ito. Kasi parang ang damit nito ay ordinary man, ay mga bulit man, mas maganda yung damit ko. Parang gusto natin silang siran. Dahil sa tingin natin, kaya natin sila. What if ang kiniutos ng Diyos sa atin pangaralan mo si ganito? Aroy, mayor yan, mahirap na. Hindi naman po sabi ng Panginoon, kayo ang magsasalita. Ako ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. That's why mga kapatid, kung tayo po ay nakikinig, nag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, magagawa natin ang pag-uutos ng Panginoon. Warningan mo sila. Paalalahanan mo sila. Sapagkat pag hindi mo ito ginawa, sisigilin ko sa iyo ang kanilang kapahamakan. Nasubukan naman natin mga kapatid nung nag-umpisa tayo sa Bible study natin ay nagkakaroon tayo ng tinatawag ng practical and actual presentation of doctrines of salvation. Sino na po ba dito ang nakapag-share directly at nagpatanggap sa Panginoon? Kung paano patatanggapin ang isang tao. Sa pagkatanda natin mga kapatid, we have to decide yung kaligtasan ibinigay ng Diyos nandiyan na. Kung baga sa creation, lahat ng kailangan ng tao bago nilikha ang tao, nandiyan na ang pangangailangan para mag-exist yung tao. Ganun din po pagdating sa salvation. Ibinigay na ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating sabihin para ma-share natin yung doctrines of salvation. Depende sa Panginoon kung paano na i-presenta. Ang importante, naiintindihan natin ang programa ng Diyos. Naiintindihan natin mga kapatid kung paano i-presenta yung warning at reminder sa tao. Tandaan natin, pag sinasabing nire-remind lang tayo, hindi pa ganun kabigat. Pero pag winarningan tayo, mabigat na po yung sabihin. Kasi there is a danger, kaya nagwa-warning. Di ba? Sa mga signage dyan sa kalsada, slow down, blind curve, may warning. Ikaw may palibas, ako ba yan, iloko, yan. Waswas ka na yung pagkabot mo to sa likod, ano tabot sa ibo yan. Tipong buhay. Amo na yan. Na kailangan we have to listen on. Pakinggan natin yung warning. At ang warning sa atin ng Panginoon, kapag ka hindi ninyo binabalaan ng tao na yan at napahamak, sisigilin ko sa inyo. That is warning for us. Yes, we are saved. But we have a role na dapat gampanan para ikaliligtas ng kapwa natin. Nire-remind tayo lagi ng Panginoon ng kanyang goodness, ng kanyang mercy. Yes, hindi yung reminder. But how to present such simple teaching or doctrines about salvation. Kaya nga po, hindi ako nahihiyan na magbalik-balik ako lagi sa pag-uusap tungkol sa salvation sapagkat yun talaga ang role na gagampanan natin. Hindi yung tayo ay, okay na yumaman tayo, kailangan natin yan para may magastos tayo. Pero pinaka-importante mga kapatid na matutunan natin sa ating pagbalik-balik sa simbahan ay matutunan natin kung paano i-presenta ang goodness ng Diyos at kung paano natin i-presenta yung warning ng Diyos sa tao. Because there is a clear danger. Sabi nga doon sa pinabasa natin sa mga Lucas 16, ando doon ang salita. Kung hindi nila ito pakinggan, kahit ang isang patay na muling nabuhay ay hindi nila pakinggan. So hindi tayo dapat huminto doon sa ating, okay yan, total, marunong na rin ako magtugtog, naturuan na rin ako, okay na sa akin ito. Total, marunong na rin ako mag-praise and worship, okay na sa akin ito. Okay yun, kailangan lahat natin sa simbahan yun. Sapagkat ang simbahan ay ginawa para yung ating pong pagiging anak ng Diyos ay hindi naman buring. May nabuburing pa dito sa magsisimba? Kung hindi, tuwa ako pag nagsisimba. Sapagkat dito kahit paano, kung kami ni Mrs. ang nasa bahay, kami magkamukha ang lalaki. Pero sa simbahan, kami magaganda. Ituwa-tuwa ka sa pagkatanak ng Diyos yung kasama natin. So kung ang lahat ng ating ginagawa mga kapatid ay ang intention natin ay masunod yung kalooban ng Diyos, masunod yung instruction ng Diyos para warningan yung mga tao, para paalalahanan yung mga tao,
na may clear danger pag hindi natin ipinahayag si Kristo, yun po ang pinaka-importante nating matutunan. Mas maganda kung ma-shortcut natin at natutunan natin, kapatid, yung ating pong evangelization. Any short time, after 3 years natin nag-i-exist yung Little Church, lahat tayo ay po pwedeng magsabi at mag-share ng gospel about salvation. Kasi kung inabot na tayo ng 30 years, mga kapatid, na simbahan nag-i-exist dito, tapos ang member natin ay ito pa rin, hindi tayo natuto. Sayang yung napakatagal natin balik-balik, sabi ni Pastora kanina. Upang hindi masayang yung ating kababalik-balik dito, kailangan natin matutunan yung basic teaching about salvation, and therefore, binabanggit ko yung mga simple at basic para sa kayo maalala natin na kaya natin ipagtanggol ang ating Panginoon doon sa mga bagay na nakikita natin. Makikita natin kaagad ang existence ng Diyos at makikita natin yung, sabihin natin, yung kapangyarihan ng mga bagay na ito. That it will not exist without yung isa. Tayo, hindi tayo mabubuhay kung wala yung body. Ang tinubos ng Panginoong Hesus ay hindi lamang yung lupa hindi lamang tayo na nanggaling sa lupa. Buong daigdig, earth. Nakakamangha na bakit doon siya sa third day ng creation, ang lupa lumutang. Pwede naman sabihin na pwede naman sa fourth day. Pero sa third day, ang problema, pagdating kay Satanas, gusto niya, lamang siya lagi. I-multiply niya, 666 yung kanyang natutunan. At yun ay nagre-represent ng halimaw. Samantalang yung Diyos ay talagang masasabi natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Sino rin nakaranas dito masunugan na kahit na sabihin natin na anong bigat ng bubuhatin niya. Pagbilang niya, 1, 2, 3, buhat niya. Di ba? Bakit kaya? Makapangyarihan yung 3, di ba? Subukan mo magbilang, tatakbo. 1, 2, 3. Yung tumakbo, yung pangatlo, yung pang-apat, pang-lima, hindi tumakbo. Yung nanalo. Hindi. Ibig ko sabihin, mga kapatid, simpleng bagay yun, di ba? Kung titingnan natin. But there is a power of 3. At yung power ng Diyos, yung existence ng Diyos, makikita natin doon sa mga numero na ito. Maunawaan natin. Again, kung ipipresenta natin ang gospel, ipipresenta natin ang warning ng Diyos, even doon sa mga natural at practical application. Water, fire, body and soul, yung spirit, God is 3 in 1. May kanta di ba ka? Ano yun yung God is 3 in 1? O diba? Ganda. Nagkakantay nito. It reminds us, mga kapatid, yung ating relasyon sa Diyos. Yung reality na ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos, na ang Diyos ay nag-i-exist in 3 person, at tayo nag-i-exist bilang kawangis ng Diyos in 3 component. Ang kailangan nating tubig nag-i-exist in 3 element. Ang apoy na kailangan natin nag-i-exist in 3 element also. Lahat ng mga ito ay may mga rason kung bakit nilikha ng Diyos. Para nalimahin tayo. Para pakalalahanan tayo. Na ilo, hindi tsamba yan. Plano ko yan, programa ko yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Proverbs 3, verse 3. Trust in the Lord with all your heart. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ano pa? Napakadaming pag tinignan mo sa Bible, yung pagkakasunod-sunod ng mga versikulo, masasabi natin hindi tsamba ang Diyos. Masasabi natin ang lahat ng bagay pinrograma ng Diyos. Kahit mag-aral tayo sa Biblia, laging may kaugnayan ng isa't isa sa existence ng Diyos. Ngayon, sa 1 Corinthians 13 and 30, ang
ang tatlong ito ay mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Ang pagkakilala natin sa Diyos ay, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? May kantaan na nandun dyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung paano pinakikilala ni Apostol Pablo ang Diyos, dapat ganun din ang magiging katangian natin at doon din tayo makikilala ng tao. Basahin nyo na lang yung buong 13 ng 1 Corinthians hanggang last verse, yung 13, para yung ating katangian bilang mga anak ng Diyos ay makita natin. Kasi kapag halimbawa isa-isahin natin ito, sasabihin man ninyo, Will, ikaw ba, hindi ka na marunong umibig. Ako nga, inaaway mo. Ano ba, gano'n ba? Kaya kayo na lang magbasa, para kayo na lang usapin ng Diyos, huwag na ako, baka sana ibalik niyo sa akin. Mapasensya daw siya nga, tikunin. Yun mga gano'n ba? Kaya parang hindi ako maawayin ninyo ng asawa ko, kayo na lang magbasa para siguradong tamaan din kayo. Hindi lang ako. Kasi pag binasa natin yung Biblia, hindi nila kahulog na, ito sasabihin ko to kasi para maparintay ko si ganito. Hindi ikaw muna ang tinuturuan ng Diyos. Kaya pag binasa mo yung 1 Corinthians 3, ay masasabi, I mean 1 Corinthians 13 hanggang 13, masasabi mo, ay, aray, ako rin pala, tinatamaan din. Di ba? Sabi doon sa tawag nito, 1 Corinthians 3:16 pa rin. Ano yung nakalagay doon? Don't you know that you are a temple of your spirit? Okay, may 3 naman. 3:16 na naman, di ba? May kung kaya naman doon siya 3:16. Di ba? Tapos yung importansya ng scripture sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ano na naman yung 3:16? Na ang scripture ay magagamit sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa pagsasagsala o sa pagsaway to warn the people. 3:16. So yan po mga kapatid, ginagawa lang natin parang ito'y simple at maunawaan natin kung paano natin ipipresenta ang plano at programa ng Diyos about salvation. Doon sa lahat ng mga binabanggit ko ng mga tres, hanapin na sa Biblia, pwede na natin i-share yung goodness at warning ng Panginoon sa kaluluwa. Kaya kung sa Ezekiel, na binabanggit ko kanina, 3:16, basahin yung pababa, yun ang sinasabi ng Panginoon. At halos lahat ng mga yan ay pwede na natin magamit as tool or armas natin sa pag-share ng gospel. Para hindi tayo abuti ng 5 taon na yung nakaupo dyan ay yan pa rin. Para pagkatapos natin mag-aral ng linggo, aralin natin sa bahay, at may lakas na tayo ng loob sa tulong ng Banal na Espiritu na ma-share yung warning ng Diyos at reminder ng Diyos tungkol sa ating bilang tao na minamahal ng Panginoon. Diba? So yung po lamang mga kapatid at gusto kong ma-share ngayong umaga, hindi ko na pagkahabain, baka masawa kayo sa akin. Ang mahalaga po, magkaroon po tayo ng pangunawa na tayo ay hindi lamang tinawag ng Panginoon para maligtas, tinawag tayo ng Panginoon para gamitin para sa kaliligtas ng ating mga mahal sa buhay. Gamitin natin yung mga instrumento, mga tools na ating narinig ngayon para ang ating mabuting balita, yung existence ng Diyos ay nandiyan. Pag nakatagpo tayo ng mga atiyasta, ay kaya natin ipresenta ang Diyos na hindi nila mag-deny. At makatagpo man tayo ng mga matatalino at mga may aral, ay hindi tayo matatakot sapagkat ang Diyos ang magsasalita sa pamagitan natin. Ang importante lamang patuloy nating aralin ang salita ng Diyos at kahit paano may magamit tayo. Bitbitin niyo lahat ng mga trace sa Biblia, sigurado kung magkakaroon tayo kaya hindi kayo maliligaw mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito na naniniwala ka ng Panginoon na ikaw ang nagsasalita at sa pamagitan Panginoon ng iyong revelasyon ay makatutulong sa amin upang kami magkaroon ng katapangan, ihayag Panginoon ng iyong kabutihan at yung paalala at warning Panginoon sa aming mga kapatid, lalo sa aming mga mahal sa buhay ay magawa namin Panginoon upang hindi naman matagpuan Panginoon ang tugon nila sa aming mga kakulangan sa aming mga kamay.
Salamat Panginoon, tulungan mo kami patuloy magkaroon ng katalinuhan at ng sanging Panginoon may hayag namin ang pulinaw ang iyong programa ng kaligtasan. Ito hinihiling namin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless.